Amen. Ako'y nagpapasalamat din kay Lord sa kabutihan niya. Salamat at back to the ministry. Back to ministry na talaga. Kanina galing kaming jail. Tapos ngayon, tapos bukas, buti bukas lang sa Doc RM. Kaya ako na rin ang magtuturo. So, muli ng Panginoon. Dami kong ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ko marami tayong pagpapasalamat kay Lord. Papasalamat ako sa Diyos na ang Panginoon ano siyang nagpapagaling sa aking magulang. At nakakatuwa lang, bagaman tayo ay pastor, tayo ngayon ginagamit ng, ako ngayon ginagamit ng aking ng Diyos para sa magulang ko para mag-provide ng kanyang mga pang-laboratory. Amen po ba? So, bagaman may mapangyari kaya pero sabi mo tuloy ang buhay. Amen po ba? Okay, oras na ito, tayo ay magbukas ng ating Bible. Hindi na po ako nakatayo. Ako po lang. Amen po ba? At tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang pamagat ng ating pagbulay-bulayan ay lagi pa simula sa tanong, how's our prayer life? Yan. Kumusta ang ating buhay panalangin? Amen. Kumusta po ba ang ating panalangin? Amen. May kausap ba ako? Bago dyan, tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Father God, Ama, maraming salamat sa oras na ito. We honor you and we bless your name and we magnify your name. Aba, thank you for the fresh, now fresh proceeding word. And God, the Holy Spirit, you will, Panginoon, in our midst. Lord, you will open their ears, their mind, their heart to fully understand your word for this wonderful night, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita ay kapangyarihan at nagbabago ng buhay. In Jesus' name, Amen. So start tayo po. How's our prayer life? Point number 1. Tingnan nga natin bago tayo mag-pray. Pray po natin ang Diyos, bayan at ang Iglesia. Guard your private life more than your public platform. Napaka-importante, lagi po ito ni-remind sa akin ng Panginoon na kung meron tayong i-guard, ay walang iba kundi ang ating private na buhay. Guard your private life. Meron na ba, Irish? Guard your private life more carefully than your public platform. Don't let production replace God's presence. Huwag mong hayaan yung anumang mga production, gawain, na palitan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. At yan po ay hindi lang paalala sa inyo, ayan ay paalala sa akin. Amen po ba? Ulitin ko po, guard your private life. Kumusta ang inyong private life? Kayo po ba ay nananalangin pa? Ulitin ko po, kayo po ba ay nananalangin pa? Paano po kayo manalangin? Sige nga po, paano po kayo nanalangin? Hallelujah. Guard your private life. Prayer is not just talking, but prayer is listening. Hindi ako magsasawang ipaalala sa church na ito na ang tunay ng panalangin is listening to God. Every time you're listening to God, makinig ang next step na you will carefully obey what God has given to you. Amen po ba? In John chapter 5, verse 19, sa mabuting balita ay ganitong pagkasabi. Kung natin po kayo ng Bible, huwag po lang kayo magsulat. Maganda po yung nagsusulat, pero mas maganda sabayan nyo kung magbuklat. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pagkatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama, ang siya rin ginagawa ng anak. Ito po yung katibayan ng prayer is listening. Dagdag niyo po ito prayer is watching God. Nakatingin ka sa Panginoon. Prayer is listening and watching God. Kasi ang Panginoon ay nagbigay ng magandang, paano mo tinitignan ng Lord? Paano mo nakikita ang Panginoon? Through clear. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng Scripture. Amen? Sabi niya kung ano ang kanyang nakikita. Kung pakatandaan niyo, wala makagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama, ang siya rin ginagawa ng anak.
Amen? Now, tanong ngayon. Ano ba ang ginagawa ng Ama na ngayon ay ginagawa ng anak? Nabasa niyo sa Bible? Hello? Ano ba ang ginagawa ng Ama na ngayon ay ginagawa ng anak? Sige nga. Sige, bigay niyo example. Ano yung ginagawa ng Ama na ngayon ay ginagawa ng anak? Hello? In the beginning, God created the heavens and the earth is without form and chaos, and God said that there be light. Kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. Amen po ba? Lagi niyang kinocompess, dinideclare ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay shall come to pass. Amen po ba? Ano bang ginagawa ng Ama na ginagawa ng anak? Sige, tulungan niyo mga leaders, mga workers, majority leaders, workers, kayo dito. Ano yung ginagawa ng Ama na ginagawa ng anak? Hindi pumayag ang Ama na hindi maligtas sa mundo, pinadala niya si Jesus. At rin pumayag si Jesus na alis siya na walang magiging gabay sa mga naligtas. Amen po ba? Isa po yung typical na ano. Kaya nga tayo ganoon din. So, next slide. The Word of God is your fuel. Pag sinabing fuel, pwede yung sabing gasolina for spiritual stability. Sabi nyo spiritual stability. Feelings will fluctuate, but truth keeps you grounded. The Word of God is your fuel for spiritual stability. Sabi mo, feeling fluctuate. Kaya nga, but truth keeps you grounded. Yung katotohanan ay keeps you grounded. Ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Kanina, sa Jane Ministry, marami nagpapatotoo, ang hiling nilang palayain sa kasalanan. Wala namang, tama naman. Pero ang katotohanan ay, the moment you acknowledge God as your personal Savior, pinalaya ka na Lord sa kasalanan. Hindi ka na nanalangin para palayain ka sa kasalanan. Amen? Kasi pag sinabi mo, palayain mo ako sa kasalanan, ibig sabihin hindi ka pa malaya. So ang prayer mo, Lord, salamat at ako'y pinalaya mo na. Dapat positibo. Amen? Hindi ka mananalangin ng palayain ako. Lord, salamat at pinalaya mo ako. Sa pag-ansabi sa John, chapter 8, verse 36, ang pinalaya ng anak ay tunay ng aming malaya. Bakit napaka-importante na ang kinukumusta ang ating prayer life? Because, truth to ponder, napapasaya mo ang iba sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Pero si Lord ba, masaya ba sa ginagawa mo? Yan po yung mga katanungan ngayon na ang tawag ko po dyan ay self-reflection. Napapasaya mo ang iba sa pamamagitan ng pagtuntok, paghayo. Pero ang tanong, masaya ba si Lord sa ginagawa? Isang bagay lamang po magpapasaya sa Panginoon. Yun kayo sa aking church. Ang pag-ibig masunurin. Obedience is number 1 na nagpapangiti sa Diyos. Sabi ko, obedience is number 1 na nagpapangiti sa Panginoon. At obedience in prayer. Amen po ba? So, paalala ko po ito sa bawat isa na ang the next move of God, ang sa next na ang Lord ay gagalaw, kikilos, the next move of God will not come through titles and position. Hindi po siya paparoon sa titles and position. Ang next move ng Panginoon, under ng House of Prayer Life, only through people who willing to obey Him at all costs. Sabi mo, at all costs. At all costs. Amen po ba? Even man si Jesus, bago siyang umalis, ipinakita niya kung ano yung saktong panalangin na pwede natin kapunutan at kung paano niya hinabilin ang mga disciple na kagaya natin sa huling panahon. Sa John chapter 17, verse 9 to 23, kaya sabi ko magbuklat kayo ng Bible nang sa ganun sabay-sabay tayong nagbabasa at natututo. Amen. John 17, verse 9 to 23. Ang sabi ng Lord, kaya nga house of prayer life, ang sabi ng Lord, idinalangin ko sila. Sino daw po itong sila? Ang mga disciple. Sino daw yung mga sila, ang mga malampalataya maging sa panahon natin? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko. Sino daw dinadalangin niya, Rika? Ikaw at ako. Sinong dinadalangin niya? Ikaw at ako. Idinadalangin ko sila. Ang sabi ng Lord, hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko. Hindi yung mga tao na hindi nakakilala kay Lord. Kung hindi yung mga tao nagsuko ng buhay sa Panginoon, na nampalataya sa Panginoon, yun ang dinadalangin ko sila, ang sabi ng Lord.
Ang sabi pa ng Panginoon, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Maliwanag po ba? Even ang Lord, ito po yung pinang-akmang panalangin. Ito po yung talagang prayer ni Jesus, hindi po yung Matthew chapter 6. Amen? Hindi yung our Father, kundi ito po yung pinaka-prayer ng Panginoon. Ang lahat ng nasa sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng nasa sa iyo ay sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. At inulahatin mo sa pamamagitan niya. At ngayon, ang sabi ng Panginoon, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iniwan ko na ang salibutan ito. Bago ang Panginoon umakyat sa langit, ang sabi niya, iniiwan ko na ang salibutan ito. Ngunit, may paalala ang Diyos sa Ama. Ngunit sila'y nasa salibutan pa, Amang Banal. Tayo po ay, bagaman tayo po ay para sa Panginoon, pero yung katotohanan, nandito pa tayo sa libutan. At pag sinabing nandito pa tayo sa libutan, meron pong battle na nangyayari araw-araw. Kaya ang tanong ko po ngayon ay, how's our prayer life? Ang unang tatanggalin sa atin ng Panginoon, hindi yung kagisigan mo sa ministry. Pwede kang maging busy sa ministry, pero wala ka ng apoy. Tandaan natin lagi na ang papatay, habang pinupulay-pulay ko ito, ang papatay sa mga magigiting na lingkod ng Diyos ngayon in the last days, hindi yung galing niyang mag-preach, kung hindi yung paano siya naging busy. Hello, nakikinig ko ba kayo maigi? Business is the number one tool upang patayin ang iyong panalangin. Kaya the more ka nagiging busy, the more ka namamatay spiritual. Pakinggan niyo ako maigi. Amen? Kaya nga sabi niya, Amang Banal, sabi niya, ingatan mo po sila sa kapangyarihan na kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ay binigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay isa, yun din sila mag-iisa. Ang sabi ng Lord, habang kasama nila ako, iniingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ang sabi pa ng Panginoon, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na magpapahamak upang matupad ang kasulatan, referring kay Judas. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa salibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Ano pang sabi niya? Nailagay ko na sa kanila ang iyong salita, kagaya ng ganito. At kinapupuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Paalala ko lang sa inyo. Nung tayo ay nag-decide na nung tayo ay naging lingkod ng Diyos o nag-born again, hindi na po tayo pang dito. Sabi ko, hindi po tayo pang dito. Amen po ba? Sabi na Lord, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Inuulit akin ng Panginoon, bakit po sinasabi ito? Hindi ko dinadalangin, kunin mo sila sa sanlibutan. Bawat isa sa atin ngayon may pagsubok, pero sabi ng Lord, hindi ko po prayer na kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Even ang Panginoon may iniwan ng talata at panalangin. Sa panahon nang nariyan ang gawa ng salibutan, ang sabi ng Lord, kundi iligtas mo sila sa masasama. Verse 16, hindi sila taga-salibutan tulad ko na hindi rin taga-salibutan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ano daw? Ang salita mo ay what? Katotohanan. Truth daw po ang salita ng Diyos. Kung paano isinugo mo ako sa salibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa salibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang sarili para sa iyo upang may talaga ko sila sa katotohanan. Hindi lamang sila itinadalangin ko. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang para pang disciple. Sabi, tingnan niyo po, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, mag-iisa nawa silang lahat. Sabi mo, mag-iisa nawa tayo lahat. Na kasi, kung paano ikaw ay nasa sa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, mag-iisa nawa sila upang sa salibutan ay maniwala na ikaw ang sumo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kalulatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na isa.
Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusang silang mag-iisa. Tandaan nyo lagi, panalangin ko ito. Huwag po kayong mawalan ng gana sa pakikinig ng word. Kung ito'y binabasa ko at nawawala kang gana sa pakikinig, there's a problem in you. Dahil dito, malalaman ng salimutan na isinubo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ano pong pinapakita sa atin ng Panginoon? Kahit sa huling hininga ng Diyos, sa huling ministry ng Panginoon, ang huli niyang ginawa, pakinggan niyo po ako, hindi lang basta pinag-pray yung sa cross ng Calvary. Ang una niyang hinabilin is yung mga disciple. At hinabilin niya sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Ang tanong ko sa oras na ito, how's your prayer life? Why? Number one, tingin Pastor. Ipangpanalangin natin ay unti-unti namamatay, ibig sabihin unti-unti namamatay ang apoy ng paglilingkod. Hello? Pag namatay ang panalangin, that's why sabi sa Leviticus, dapat patuloy yung gatong, patuloy yung apoy. Amen po ba? Many lose fire. Pakilagay yung Irish. Many lose fire not because God left them. Amen? Ba't ko sinabi, kailanman hindi ka iniwan ng Diyos kasi merong John chapter 17 na binabasa ko sa inyo. Sabi niya, hinabilin ko sa iyo. Many lose fire because God not left them. Ano ang reason kaya nawala yung apoy? Makinig, sa bawat churches, sa bawat leaders, sa bawat mga kapastoran. But because they abandon, ano daw? They abandon the place of fellowship, the altar. Makinig, kailanman ang sabi ng Lord, Ama, yung dakang akin, Ama, sabi niya, hinabilin ko siya sa iyo. Ibig sabihin, makaka-assure tayo na hindi kailanman tayo iiwan ng Diyos. Kaya lang, but because they abandoned the place of fellowship, the altar. Ulitin ko again. Kumusta? How's our prayer life? Kumusta po ang ating panalangin? Narin ba kayo mga kapatid? Maging sa mga nanonood. Kung ang panalangin ay hindi ka na nakapanalangin, tingin Pastor ha, makinig, may malaking problema ang iyong spiritual na kalagayan. Ulitin ko again, kung hindi ka na nakakapanalangin, na kagaya noon, nung ikaw ay una pa, may problem ka. Naglilingkod ka ngayon, hindi nagaling sa apoy ng banal na spirito, kundi naglilingkod ka ngayon, galing na lamang sa lakas mo. Nakikinig pa kayo maigit? At the moment na gano'n, makinig, ikaw ay, di mo naramdaman, ikaw ay unti-unting namamatay. Unti-unting namamatay. Pero hindi ka ba magpapasalamat dahil sa gabi ito, napakinggan mo ito? Sabi mo, para sa akin. Lahat ng bagay ay gagawin ng kaaway sa buhay mo upang gawin ka niyang busy. Upang gawin ka niyang busy. Pakinggan niyo ako, baby. Sapagkat okay na sa kaaway na maging busy ka, huwag kang mananalangin. Tingin kay Pastor, okay na sa kaaway na maging busy ka sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, sa lahat ng bagay, huwag ka lang manalangin. Sapagkat ang panalangin, makinig, ay fuel. Amen? Gasolina. Lagi ko tinuturo sa inyo ito. Kaya ang tanong ko again ay, kumusta ang ating panalangin? Next slide please. A sensitive spirit. Sensitibo ka pa ba? Tanong mo yung katabi mo, sensitibo ka pa ba? Amen? Paganda ng paganda po ito. Sabi mo, sensitibo ka pa ba? Ang isang sign na ikaw ay bingi. Ibig sabihin, makinig, sa panalangin mo ay wala na. A sensitive spirit can detect God's in whisper. Nadidetect mo ang Panginoon habang siya'y nagsasalita. May kausap ba ako? Kumusta ang ating panalangin? Now, ang problema, kaya tayo ay nagiging makinig pamilyar. A familiar heart can sit in glory and feel nothing. I hope wala dito. Kapag familiar na yung puso mo sa Diyos at sa pastor na nagtuturo, makinig. Pwede kang umupo in sitting glory, but wala ka ng mararanasan. Kaya sa gabing ito,
ay pwede binibigyan kita kayo ng pagkakataon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Banal na Espiritu na ideklara sa buhay natin na hindi tayo maging bigin. A sensitive spirit can detect God in whisper. Whisper pa lamang. Bulong pa lamang ng Diyos na makinig. Dahil ikaw ay sensitibo. Anong sign na ikaw ay sensitibo, hindi mo pababayaan ang iyong panalangin? Ito yung problem sa mga nagla-life group. Ito yung problem sa mga pastor na maraming mga ministry na pabayaan ang kanilang personal na panalangin. Gagawa talaga ang kaaway. Pupunuin niya ang iyong kaisipan ng alalahanin, pagkabalisa, lungkot, takot, pangamba, at maraming pang kaisipan upang punuin niya ito upang doon ka mag-focus sa mga pagbulay-bulay. Nakita niyo po sa gabing ito, naunawaan niyo ngayon ang aking tinuturo. Sapagkat ang trabaho ng pastor is i-realign ka, ibalik ka upang maging sensitibo ka. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang maging pingin. At the moment na ikaw ay naging pamilyar, Rika, McCoy, Elaine, Andre, ito po yung mangyayari. Next slide. Burnout po ang mangyayari. Sabi ko, burnout. Burnout happen when ministry become performance. Kailangan po, mga kapatid, mga nanonood, mga TGC family, na mga wala dito ngayon, kung kayo nasa bahay, ang ministry mo ngayon, na ginagawa natin ngayon, dapat ay outcome ng pagiging sensitibo natin sa daigdig ng panalangin. Huwag niyong ipagpalit yung ministry sa prayer. Because truth to ponder, prayer is not a ministry. The burnout happens when ministry become performance. But revival happen. Bakit sa word na revival? But revival happen when ministry return to His presence. Return to His presence. Ito po yung aking pinanangamba. Tingin. Makinig. Na mapagaya tayo sa ibang mga churches. Nagpasimula sa pagiging sensitibo, makinig, na uwi sa pagiging pamilyar na puso. Iyan po ang aking inaagapan. At yan po ang aking narinig sa Ama. Kung ano ang narinig ko sa Ama, siya na rin kong sinasabi sa inyo, siya kong ginagawa ngayon. Pinapaalalahanan ko po kayo lahat. Makinig. But revival happens when ministry return to His presence. Bago po tayo mag-life group, makinig, sa lahat ng masisipag sa mag-life group, Ate Vivian, makinig, kumusta ang ating panalangin? Bago tayo gumawa ng gawain, kumusta ang ating panalangin? Because, tingin kayo kay pastor, anumang ganda ng ministry, anumang ganda ng outline, tulad ng ganito, pero kung walang pagsama ng Banal na Espiritu, lagi ko po yung ulit pinapaalala sa inyo, hindi ka magtatagal sa ministry. Kagaya na lang po sa ministry ng JU. Kanina masaya po ako kahit ako'y nag-iisa, pero sinamahan ako ni Maika, kaya dalawa kami sa babae. Makinig, I thank God. Makinig, hanggang ngayon, nakakapakinig ako. Amen? Kumusta ka ngayon? Kumusta ang ating prayer life? Pinaunawa ko ba ba isa? We did not come to impress people. We come to encounter the glory of God. This night, we come to encounter the glory of God. Sabihin mo, pakitaas mo ng kamay. Parang ito yung trainer, makipag-pray lang ako. Father, Lord, hindi aksidente kung kami man, Panginoon, ay wala pang bibigay. Lord, masaya ako sapagkat ang message na ito ay para sa kanila. At kung sa mga nanonood ngayon, Lord, I pray na God, i-revive niyo po, Lord, ang kanilang prayer life. Come on, confess it. I-revive niyo po, Panginoon, ang kanilang panalangin. Na hindi kami maging busy lamang sa ministry. Kung hindi, Panginoon, ay maging busy kami sa pagpupurso ng iyong presensya. Father God, their life will never be the same again. In Jesus' name, amen. Malakpakan natin ang Lord. Malakpak po sa Diyos. Amen. Tuloy natin. Mark 1, verse 35. Bakit po sinasabi ito? Even si Jesus, mga kapatid, sabi ko, even ang Panginoon, tingnan dito ng pastor, ay hindi niya pinabayaan ang kanyang makinig,
panalangin. Makinig, Diyos na po ito. Sabi ko, Diyos na ito, hindi niya pinabayaan ang kanyang panalangin. Ano ang pinakita ng Panginoon? Madaling araw pa, tanungin ko kayo ngayon, sino sa inyo ngayon, madaling araw ay nagigising upang manalangin? Meron ba dito, madaling araw nagigising? Bukod kay Daddy, si Daddy lang ba nag-iisa? Makinig, ito po yung Jesus pattern. Alam niyo po ba, pagka Jesus pattern ang ating ginagawa, may blessing. Ang problem sa atin, makinig, ang masaktan ay papalayain kayo ng Lord. Kaya sabihin mo, Lord, saktan mo ako. Ulitin ko akin, ang masaktan ay papalayain ka ng Lord. Makinig, ang ingay ng Lord, madaling araw pa ay bumabangon si Jesus at nagpupunta sa ilang lugar na walang tao at doon siya ay nanalangin. Kumusta ang ating prayer? Dati nagagawa natin po ito. Pero dahil sa yung word na ginamit ni Elaine, your complacency, yung pagiging kampante, yung sobrang, makinig, tingin kayo sa akin, at tingin kay Pastor, huwag kayong kukurang. Huwag kayong tingin kayo sa akin. Paggising mo, ay puno ka ng alalahanin. Tingin kay Pastor, makinig, demonic yan. Ipagmulat ng iyong mata at hindi ka nakapagpasalamat kay Lord na puno ka ng alalahanin, sa demonyo yan. Kaya mag-ingat ka. Now, the moment na alalahanin mo yung sinasabi ko ngayon, nag-grace ito. Makinig, the moment na puno ka ng alalahanin, dumuhod ka na kay Lord. Lord, hindi ito kalooban mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo lahat na napapagal at nabibigat ang luha. Kaya makinig kayo, hindi ko sinabi na hindi ka na mag-alala. Pero, makinig, pagkagising mo at napuno ka agad ng alalahanin, hindi sa Diyos ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, even ang Lord, pinaktis niya ito. Ang pananalangin. Amen po ba? Hello? May kausap po ba ako? Next slide. Sabihin mo, guard. Guard your secret place. Magtigis si family sa mga nanonood, makinig. Guard your secret place. Kasi pag hindi guard ang iyong secret place, madali kang makasagot sa tao, madali kang mapikon, madali kang makinig, lumaban. Guard your secret place. Public power, makinig, public power is sustained by private intimacy. Ang gabi pong ito ay intimacy with the Holy Spirit. Ulitin ko again. Public power, the word power means authority or dominion, is sustained by private intimacy. Ang nagsustain po sa kanya nito ay private intimacy. May kausap ba ako? The secret place is where strength is renewed. Makinig, the secret place is where strength is renewed. Gusto mong ma-renew ka, go to the secret place. Amen po ba? Clarity is restored. Where? In secret place. Makinig, fresh oil is received. Where? In secret place. Sabi ko, secret place. Makinig, but fire dies. Tingin, yung apoy ay namamatay when prayer dies. Hallelujah. Kahit mo, baliktarin natin, yung mga nawala kay Lord, yung mga nawala sa Panginoon, yung mga nanghina, makinig kayo maiging. Ayaw ko makipagpusta. Pero titiyakin ko sa iyo, ang unang nawala, panalangin. Tingin kay Pastor. Tingin kayo. I love you with the love of the Lord. Maganda po ito eh. Yan ang bagamat dapat ito tuturo ko sa mentoring. Pero sa atin na muna. Ang pagiging walang gana sa pagbabasa ng salita ng Diyos ay anak ng hindi pananalangin. Kaya wala kang ganang magbasa ng Bible, makinig, kasi hindi ka nananalangin. Kasi ang salita ng Diyos, ang panalangin, makinig, ang magtutulak sa iyo upang magbasa ka, magbulay-bulay. Amen? Why? Because, truth to ponder,
The Word of God can sharpen our discernment and protect the spiritual fire from deception. Kaya pag ikaw ay nanalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos, in fact, every time you read the Word of God, you pray. Amen po ba? How much more pag yung dalawang ito ay ginagawa mo? The Word of God sharpen our discernment and protect the spiritual fire from deception. Tingin kay Pastor, tingin. Ang trabaho, makinig, ng kaaway is patayin ang iyong panalangin. At ang una niyang weapon na gagamitin, huwag mong kakaligtaan, magiging busy ka. Sabi ko, magiging busy ka. The moment naging busy ka, makinig, okay na sa kaaway yun, basta huwag ka lang manalangin. Sabi ko, okay na sa kaaway, maging busy ka, huwag ka lang manalangin. Bigay ako, kanina lang, ako mismo, kaya malakas ang loob ko magturo nito. Pag-ising namin kasi itong problem, pagka malamig na yung bahay mo eh. Sabi ng katawan ko, matulog ka muna. Huwag ka na muna mag-jail ministry. I thank God for the Word, for the God, the Holy Spirit. Anak, kaya kita binigyan ng aircon sapagkat nakikita kita, nahihirapan ka sa labas ng bahay mo. At huwag maging dahilan yung aircon para hindi ka makapag-ministry. Bagkos yung aircon na meron ka, may binigay ko sa iyo, yun ang magiging dahilan, magiging masigasig mo sa pagliligod pa. Amen po ba? Bangon po ako kahit po medyo, anong katawag, puso na kumiga. Nakinig po ba kayo maiging? Why? Ang gagawin ng kaaway ay ibibigay niya sa iyo yung magaganda. Yung, higa pa more, busy pa more. Pero I thank God. Amen po ba? Dahil napagtagumpayan ko sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Na sumasa akin. Amen po ba? Palakpan po natin ang Panginoon. Tuloy natin. Marami na kayo alam. Marami na kayo tututunan. Again, ang tanong ko again, how's your prayer life, Pati Nabo? Sa iyong pag-ministry. How's your prayer life? Ako'y naniniwala, yung taong mapanalanginin, yung pastor na leader mapanalanginin, makinig. Outcome na lamang yung pagiging masipag na sa ministry. Kaya ka masipag sa ministry, makinig, outcome ito ng pagiging accurate mo sa Diyos. Pamamagitan number 1, ng pagkipag-usap sa Kanya sa panalangin. Tingnan natin ha, ito'y galing sa ministry. Matthew chapter 14, verse 23. Matapos niyang palisin ang mga ito, saan sila galing? Galing po sila sa ministry. Amen po ba? Ano ginawa ni Jesus, Brother Ray? Mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Tingin kayo sa akin, lahat naman nagka-life group, huwag na kayo sumagot. Pag kayo ba'y galing sa panalangin, pag-uwi, nag-pray kayo? Nag-pray ba? Pag-uwi, o minsan pag-uwi ay ganito ang naging dahilan. Kung naunawaan naman ako ni Lord, tutulog na kagad. Hindi ikaw ang gagawin mo. Itong tip ko sa iyo, hindi ka magtatagal pag ginawa mo. Kaya mahula ako, ito pa, tip ko po sa inyo. Huli kong gagawin bago ako yayakap kay Pastora. Huli kong gagawin. Makinig. Alam niya ito, narinig niya. Nagpapasalamat ako sa Holy Spirit. Holy Spirit, thank you Panginoon sa gabi nito. Pagkatapos ko po magbasa, huli kong gagawin. Hindi nga ako minsan nakapag-I love you sa Kanya, pero nakapag-I love you sa Holy Spirit. Holy Spirit, I love you. Word of God, I love you. Jesus, I love you. Saka pa ako matutulog. Amen? Yun po naging habit ko. Thank you sa akin. Sapagkat ang pinakatunay nating asawa ay ang Diyos. Amen? Hindi po ba kayo ay picture sa inyo. Matagal ko na po itong pinapractice. Mamaya dito, pag gawin natin sa bahay, pagkatapos ng update, magbabasa ko ng konti. Yun po rin po na muli sa habit ko na po ito. At pag-isip ko, pag-upo ko, thank you Lord. Thank you God. Pag-upo ko, punta ko sa ba, thank you Lord. Amen po ba? Tanong, bakit napaka-importante na lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon? Because thanksgiving ang pinakamataas na salita sa daigdig na panalangin. Ulitin ko again, ang word ng papasalamat ang pinakamataas na salita sa daigdig na panalangin. Na kahit pangit ang iyong sitwasyon, nakukuha mo pa rin magsabi, Lord, salamat. Amen? Ako, ikaw, pastor, di ka pala nalala lang. Nalaman ko lang ang aking inay sa linggo.
isang linggong inuubo. Amen? Talagang gumawa ako ng paraan para mapadala siya ng pang-laboratory. Pero I thank God, yung pag-alala dumaan lang. Sabi ko, Lord, pinapabaya ko yung buhay ng aking ina. Sapagkat yung ubo niya ay hindi normal. So I pray, sabi ko, Lord, na ikaw ang provide. So that day, nag-provide din talaga ang Panginoon. Amen po ba? So hindi lang po basta ganito ang ating ginagawa. Why? Because prayer is the weapon to all temptation. Makinig. Prayer po ang gamot sa lahat ng temptation. Wala ko usap. Kaya po ba kayo maigit? Tingnan niyo po, Mateo 26:40-41. Nagbalik siya, tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. At sinabi niya kay Pedro, tingnan niyo po kung meron bang Jesus Pastor, sabi niya, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? So, ang isang magandang pattern, mga kapatid, na dapat natin sundan, mga life group leader, mga workers, ay 1 hour prayer. Amen? 1 hour prayer. Nakalagay Bible ba? Sino nagsabi? Si Jesus. Kung ang church na ito, wala tayong unang pinapalo Jesus, pinapalo ko din si Jesus. Jesus Pattern Ministry. Amen? Bagamat may mga mentor, tignan natin yung Jesus Pattern Ministry. So yun, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Ano sabi niya? Magbantay kayo. Magbantay kayo at makinig, manalangin. Watch and pray. Upang, tingnan niyo po, basahin niyo po. Upang huwag kayong madaig ng tukso. Kasi para ang tukso matalo ka, tingin pastor, para matalo ka ng tukso, huwag kang magbantay at huwag kang manalangin. Talo ka sa tukso. Amen? At ang number 1 tukso niya sa iyong business, alala ka din. Makinig, hindi ka na, makinig, dahil kung ang tukso ay tukso ng babae, lalaki, alam mo na yun eh. Pero ito yung mga tukso na maliit lang, pero ang laki ng dating. Gagawin ka ng busy sa laba, busy sa trabaho. Kita sabi ng Lord, upang huwag kayong madaig ng tukso. Kasi sabi ng Lord, totoong may tukso. Araw-araw may tukso. Yung paligid mo, tinutukso kang magalit, mayamot, mainis. Amen po ba? Ngunit na sabi, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Tama ba? Pinaunawan mo ba kayo? Napansin nyo, review ito, kaya lang, bakit nire-review sa atin ng Lord? Thank you sa akin. Kasi minsan, nakakalimot tayo. Sabi ko, nakakalimot tayo. Kaya ang maliwanag sinabi sa Mateo 18:18, ano sabi niya? Tandaan ninyo. It's about time. Pagbawal mo. Sabi mo, ikay espiritu ng tukso ng pagkagalit, pagkainis, makinig, ipagbawal mo. Wala kang karapatan sa buhay ko. Walang kausap. Ikaw ay tukso sa laba pa more, kain pa more, makinig. Alam mo, walang kausap. Tingnan mo pagkakain pa mo, gusto lang ikain. Nakinig ba kayo maigi? Tandaan niyo, ano bang ipagbabawal yun? Huwag natin patrabawin kay Lord yung trabaho natin. Tandaan niyo lagi, hindi trabaho ng Lord na alisin ang tukso sa harapan mo. Pakinig, kunin niyo ito. Mga nanonood, mga kapatid, mga kapastoran, especially sa Mindanao, hindi trabaho ng Lord na alisin ang tukso sa harapan mo. Kasi kahit kay Joseph, hindi inalis ang tukso sa harapan ni Joseph. Si Joseph ang umalis. Isa pong karakter ni Joseph. Makinig, mga men of Joseph. Magpadalanginin. Amen? Huwag nyo sabihin, alisin. Makinig, tandaan nyo, anuman yung pagbabawal nyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Every time na under attack ka sa pagising, kakanin tapat, makinig, is a deception. At ang deception, makinig, is a weapon of the enemy. Ano ang kanyang trabaho? Makinig. Punuin ka ng katakot-takot, ng kapalisaan, at lalahanin upang hindi ka, makinig, makapanalangin. Amen po ba? Ano sabi niya? Tandaan ninyo, ano man ang pagbabawal mo dito at tinabawal sa lupa, ay pagbabawal niya sa langit. At ano man ang papaitulog ninyo dito sa lupa,
ay papaintulot niyo sa langit. Tama na po yung pagsabi, Lord, alisin mo yung tukso. No. Amen? Even si Jesus, nag-pray siya doon sa Matthew chapter 26. Yung cup of sorrow. Sabi niya, not my will, but your will be done. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tools. Dagdag ko po ito. Baka wala dyan sa slide. Ano ang gamot sa temptation? Paano na ako, ituturo ko ito sa PowerPoint. Ang gamot sa temptation, ano? Number 1, ano yun? Makoy. Ano ang gamot sa temptation? Number 1. Nag-research na siya. Anong gamot? Okay, number 2, anong gamot? Not my will. Every time na maiinis ka, mayayamot ka, mawawalan ka ng gana. Tingin kayo sa akin, mawalan ka ng gana umayo, mawalan ka ng gana magbigay, mawalan ka ng gana maglingkod. Tingin pastor, paalala ko sa inyo. Tingin, lagi mo diklara, Lord, not my will. Pita ng laman, Sunny, not my will, but Lord, your will be done. Kasi sa totoo lang, gusto ko pong umamin sa inyo. Makinig, dumarating po sa punto, makinig, ako man ay tinatabangan pumunta. Kasi makinig, kahit pastor ka, makinig, kahit hindi ko sabihin ito, alam ng Diyos eh. Pero lagi ko, Sunny, not your will, but God's will. Makinig, gamot po yan sa temptation. Po yun ang Panginoon. Amen? Why? Kasi hindi ba kayo ng Lord? Sabi ng Lord, magagawa ninyo. Higit pa rin yung magagawa ninyo. Tingnan natin, John 14, 12 to 14. Ano sabi? Pakatandaan ninyo, Andre, ang nananalig sa akin, Brother Ray, ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Ang alin? Ang box. Nung sinabi ng Lord na, not my will but your will be done, ang sabi ng Lord, magagawa ko rin. Amen po ba? So, let's do this pattern ministry. Alin sa gawain sa church ang konting attendance? Napansin nyo, prayer. Because through prayer po, kapag ang buong kongregasyon ay lumago sa panalangin, delikadong church niya. Kaya ang trabaho ni Satanas, makinig, ay gawin kang busy, huwag kang umatay ng panalangin. Biruin mo, if lahat tayo ay prayerful, sensitibo tayo sa Holy Spirit. Makinig, walang panama ang kaway sa atin. Amen po ba? Kaya ang sabi ang pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko. Ano mo ginawa ng Lord? Nung nagpagaling sa may sakit, sa sakit ay bumalik. Bumalik. Yung bulag na nakita. Amen? Yung mga demonyo ay lumalayas. Amen po ba? At ang sabi niya, at higit pa kaysa rito. Andre, nakalagay. Higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Makinig, yung text na ito ay text ng panalangin, mga kapatid. Tingnan mo, 13. Pag ikaw ay umihiling, nagpipray ka ba? Because pag umihiling ka, nagpipray, hindi. Nagpipray. Ano sabi niya? Sabi, at ito po, at anumang hilingin ninyo, basa, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. maliwanag, dito po, isa po lang katoliko dito. Hindi sa pangalan ni Maria. Sa pangalan ko, sabi ni Jesus, ito yung gagawin ko. Amen? Nakikinig ba kayo maigi? Naran ba kayo, church? Ito po yung panalangin pa rin. Why? Because sabi ni Jesus, ako. Sabi niya, John 14:6, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Prayer pa rin. Amen po ba? Sabi ko, prayer pa rin. Kasi prayer. Why? Kasi ang sabi ng Lord, hanggang ngayon daw hindi ka pa rin umihiling. Bakit kayo hindi umihiling? Kasi hindi ka dumalag, hindi ka nag-pray. Anong sabi John 16:24? Basa. Anong sabi? Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya
Anong sabi? Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya humiling kayo, humingi kayo. Kasi ang trabaho ng kaaway, pupunuin ka ng alala. Wala namang bigas, walang gasol, wala etc. Praise God. Pero ang sabi ng Lord, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos na ang inyong kagalakan. Kasi hanggang ngayon, sabi ng Panginoon sa mga disciple, hanggang ngayon, hindi kayo nag-pray. Oh, purihin ng Panginoon. Alam mo, sa gabi nito, huwag kang passive, be radical. Alam niyo paano yung matanggap ang salita ng Lord? As many as receive. Pag sinabing receive, attentive ka. Amen? Attentive. Hindi ka tumatanggap na parang tuod. As many as receive, you catch. Lord, para sa akin yan. Amen? Para sa akin yung message na yun. Amen po ba? Maalala ulit ng Panginoon. Tingnan niyo po ba? Why? Because gusto ng Lord ng mga manampalataya in the last days ay maging masigasig. Read. Ano sabi? Maging masigasig kayo sa patuloy Lahat kayo sabay-sabay magbasa. 1, 2, 3, 1, teka lang. Basa. 1, 2, 3, go read. Maging masigasig kayo sa patuloy ninyong pananalangin ng may pag-iingat at Yan pasasalamat. muna, maging masigasig daw. Hindi. Makinig. Sa isang salin, bacon system. Ang problem sa atin, tingin na, pati sa mga nanonood, ang problem sa atin, umaluan lang konti ang buhay, hindi na nag-pray. Naka-breakthrough na ng konti, huminto na kagad. Makinig, hindi ganun kalooban ng Lord. Kasi gusto ng Lord, tuloy-tuloy ang pagpapalat sa buhay mo. Maging masigasig kayo sa patuloy ng inyong panalangin ng may pag-ingat. Makinig, read, verse 3. Panalangin na rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na matinayang ang mensahe ng liwagang tungkol kay Kristo na dahilan ng aking pagkabilanggo. Amen? Napaka-important for prayer po. Verse 4. Panalangin ninyo ay pangaral ko ito ng mabuti gaya ng nararapat. Even ang prayer, even yung mga naka-schedule, Sunday, Thursday, ngayong oras na ito, in-encourage ko kayo, ipag-pray nyo sila, ipag-pray nyo kami. Lord, yung magsasalita sa araw ng linggo, example si Andre, example si Irish, Lord, I pray for them, O God. Pinag-pray ba natin sila? Hello? Yung mga nagna-life group, isinasama ba natin sila sa prayer? Na Lord, pag nagsalita ay yung mga life group leader, ay samahan niyo po sila. Napaka-importante po. Basic po yung tinuturo ko sa inyo. Kaya lang, nakakaligtaan natin. Why? Because we are complacent. Amen? Tingnan natin. Unang Timoteo 2:1 hanggang 5. Read. Lahat po kayo magbasa. Huwag po kayo magsulat muna. Basa lang. Read. Una sa lahat, pinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Lahat ng tao. Next. Paotin nyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pagsasalamat. Ano bang sabi? Ipanalangin nyo Ang mga hari, mga presidente yan. upang makapabuhay tayo ng tahimik at mapayapa. Ano bang sabi? Nakakapag sa Diyos at marangal. Next. Mabuti ito at makalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano sabi? Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Sapagkat Iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Walang iba kundi ang taong si Kristo. i-highlight nyo yung word na tagapamagitan. Ang word na tagapamagitan is mediator. Ang word na tagapamagitan, maginig, nananalangin. Ang trabaho ng Panginoon ngayon, nagpipray. Kung wala akong kausap, sabi ko nagpipray. At makinig, malaking major impact na ang bawat ministry ay pinagpipray natin. Ang evangelism ay pinagpipray. Kasi ipanalangin mo kami. Ipanalangin ninyo kami, sabi ni Apostle Paul. Hindi mo ba kayo maigit? Sabi mo, mediator, tagapamagitan. Tingnan natin. Iwan ko muna sa na. Why? Because every time na tayo nagpipray, makinig, hindi man basta't nawawala ang pag-aalala, basta-basta. Pero ang sabi ng Lord, tingnan nyo, Philippians chapter 4, verse 6-7. Read. Basa, Philippians 4, 6-7. Huwag kayong mag-alala Ano sabi? sa mga bagay. Sa
Amen. sa pamamagitan ng panalangin. Diyan na muna, ha? Makinig. Sam lang ba? Sam? Lahat ng inyong pangangailangan, ilapit nyo sa Diyos. Hindi not few, not some. All. Amen? Kaya natingin niyo sa akin. Kaya, natatalo ka ng iyong kabalisaan, ng iyong pag-alala. Kasi mas nakapokus ka doon kaysa sa panalangin. Next, anong sabi? Anong sabi dyan? 7, sabay-sabay. Kapag Iwanin niyo ito, Ano sabi? bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Diyan na muna. Kapag ginawa ninyo ito, sabay-sabay, bibigyan Kayo ng Diyos ng kapayapaan. at siyang Pagmamagitan sa puso ninyo dahil at pag-iisip dahil kayo ng Kristo Jesus. at ang At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. ibig ng demonyo, hindi kaya unawain. Lito ang demonyo. Kahit katakot-takot na problema ka, nakangiti ka, naglilingkod ka. Amen? Alam mo ba, kaya maraming natatalo ng demonyo, konting problema pa lang, talo na. Ang demonyo, makinig, matatalo sa pag-inapply mo ito. Kasi sa dami ng problema mo, may kapayapaan ka. Wala akong kausap. Basahin ko sa inyo, ha? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pagpasalamat. Ano sabi sa verse 7? Pangako ito ng Diyos. Kinig. Kapag ginawa ninyo ito, ibig sabihin merong pagsunod. Ate Lordy, bibigyan kayo nino, ni Apostol Paul, ng Diyos. Ng Diyos. Ng kapayapaan na alin? Na siyang mag-iingat sa puso ninyo, 1. At pag-iisip, 2. Dahil kay Kristo, why? Makinig, kung ano ang laman ng puso, yun ang iyong ginagawa. Kung ano ang laman ng puso, yun ang binabato sa isip, yun ang binubuka ng bibig. Kaya ang sabi ng Biblia, makinig, huwag kayong mag-alala. Kung hindi, ilapit nyo sa panalangin. Sapagkat sabi nga, kapag ginawa ninyo, bibigyan kayo ng Diyos. Wala akong hindi nyo lagi. I-receive nyo yan, bibigyan kayo ng Diyos sapagkat naniniwala ako, hindi lahat tayo dito ay okay ang buhay. Bibigyan kayo ng Diyos. Tingnan nyo po, ang reaction mo ngayon will determine if okay kayo spiritual. Kapag ang reaction mo ay, I believe I receive, makinig, it will be given unto you. Pero pag reaction mo, parang tuod ka, parang bato ka lang, makinig. It will not, hindi magiging sa'yo yan. Kasi as many as receive Him, you receive the word. I gave them the power to become the children of God. Kaya hindi tayo dapat passive, be radical. Amen. Nakita niyo yung mga negro, black American, yung maging mga lugar ng mga Muslim ngayon, pag may nagsasalita sa unahan, makinig, I believe I receive. Naunawaan nila, para matanggap mo ito, makinig, nag-iingay ka, nag-declare ka. One more time. Bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa inyong puso. Amen? At alin? At pag-iisip. Amen? Kapatid, itong dapat maging kustumbre ng church. Itong dapat maging kustumbre ng Diyos, maging ugali ng Diyos na huwag tayong tuod. Hindi po tayong baptist. Amen? Wild, radical, Pentecostal, charismatic tayo. Amen po ba? Kung paano ang sabi ng Lord kay Mary, even si Mary, wild radical, hindi told si Mary, ang sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Amen po ba? Huwag tayong puon. Ang puon po lamang yung hindi nagsasalita. Hindi po tayong puon. Amen po ba? Kaya sa panalangin, huwag tayong papayag na tayong tahimik. Kung ikay nasa kwarto mo, sa pangalan ni Jesus, pinagbabawal ko ang mga espiritu ng, hallelujah, na gumagambala sa pamilya ko. Mahina. Tingnan mo yun ang nalagay. Amen. Now, sino dito gustong makalis sa espiritu ng kahirapan? Kung sa ganitong pagkakataon, hindi ka marunong mag-receive, hindi ka marunong mag-proclaim, mag-declare, mahirapan ka umalis. Amen po ba? Kasi ang trabaho ng panalangin, makinig, at Diyos, bibigyan kayo ng Diyos. Pangako ito eh. Bibigyan kayo ng Diyos ng peace.
Tingnan mo dito ang kaaway, kabila-kabila. Amen? I do believe ganito rin ang kaaway sa akin noon. Kasi kahit 6 na beses na makunan si Mrs. si Pastor Ababig, hindi niya ako napahinto sa paglilingkod. Amen? Na-hospital si Pastora, unang trabaho ko, baon kami sa utang, hindi niya ako napahinto sa paglilingkod. Hindi niya ako napahinto sa pag-church ng Sunday. Hindi niya ako napahinto sa paglilingkod. Hindi niya ako napahinto. Glory be to God. Not by might or by power, but by the Spirit of the Lord said the Most High God. By the grace of God. Huwag kang ihinto. Basta tangalan ko lang, Lord, mula nang isinuko ko ang buhay ko sa iyo. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang nagmamayari nito, ikaw ang magpala nito. Kung kailan mo magustong gawin, gawin niyo po, Panginoon, ikaw po kasi ang nagmamayari ng buhay ko, hindi ako. Mahila yan. Sabi, amen. Amen. Maging masigasig. Amen po ba? Gusto natin magdagdag ang Lord ng maraming kaluluwa sa church? Ito ang ating gagawin. Tingnan niyo po, read. Gawa 2, 42, 47. Basa. Yung mga one radical ay maingay magbasa. Amen? Read. Ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Ano daw? Sa pagtitipon bilang magkakapatid. Ano ginawa nila? Sa pagpirapirasyon ng tinapay upang tulalayin ang Panginoon. At sa? Makinig. Book of Acts ito, the day of Pentecost ito. At sa panalangin. Amen? Hindi nawawala yung panalangin eh. Makinig. Ate, ano ginawa nila? Nagtitipon sila. Verse 43. Read. Ano nangyari? Dahil sila'y nanalangin, ano nangyari ate? Read, basa. Namangha ang lahat ng tao dahil sa maraming kababalaghan at tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga Namangha ang mga tao. Gusto natin mamangha ang mga tao? Gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. The 44. Read. Palagi. nagsasama-sama ang mga mananampalataya at ibinabahagi ang kanilang ari-arian sa isa't isa. Ito po yung church. Dapat binabahagi yung ari-arian sa isa't isa. Walang madamot dito datang. Walang safety first. Hello? Tingnan niyo po. Next. Ano ginawa nila? Papakita ko sa inyo. 45. Pinanatili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian At? at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sana all. Amen? Makinig. Yung pagbibigay natin sa panahon nito, tingin kay Pastor, thanks pa lang. Wala po dito malakas ang loob na makinig, ipamahagi ang kanyang ari-arian. Tignan niyo po yung, kaya sabi ko sa inyo, kaya mas malaki ang giving kaysa sa tithes. Kaya mo ibenta yung motor mo, tapos, Makoy, tingin sa akin, kaya mo ibenta yung motor mo, tapos pamigay mo sa amin ang iyong ari-arian? Sige nga, Makoy. Hindi pa paid. Example lang. Yan po yung customary dyan. Araw-araw po sila. Sa sobrang in love nila sa Panginoon at pagmamahal nila sa isa't isa, makinig, sa kapunuan ng presensya at panalangin ng Lord, nagagawa nila. Kaya ang church na hindi mapanalangin, take note nito pag sa manonood, hindi in love sa Diyos. Hindi ka na in love. Kapag hindi ka na, bakit ko sabi in love? Makinig, because prayer is communication. Prayer is intimacy with God. Amen? Kaya mo, bilis nyo magsulat, baka may ganyan ka, no? Praise the Lord. Now, anong ginawa nila dyan, ate? Anong ginawa nila? Ipinamahagi. Basa nga, verse 46. Araw-araw, tingnan nyo po. Anong ginawa? Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na loob. Kaya huwag kayo magtaka. Diyan ko po kinuha yung God bless araw-araw. Araw-araw, nagtitipon sila. Kaya kung napansin nyo, yung gawain natin halos araw-araw. Kasi pinatern ko po yung gawain ng church sa Book of Acts. Hindi ko yan basta gusto lang. Ngayon may verse po ba? Araw-araw. Kaya God bless araw-araw.
Amen po ba? Tingnan mo, anong ginawa nila? Dahil araw-araw, verse 47. Palagi silang nagpupuri sa Diyos. At anong galing? Araw-araw nalulugod sa kanila. Araw-araw, Ay inaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga tao kanyang iniligtas. how I pray na araw-araw may dinadagdag ang Lord sa church. Hindi po ito kwento-kwentuhan lang. Pattern po ito. Araw-araw po may dinadagdag ang Diyos. Kaya po ganda sa araw-araw po tayo. Amen po ba? Kapag sama-samang nagtitipon-tipon, mahal ang Diyos, mahal ang kanyang kapwa. Amen? May cosa po ba po? Amen po ba? Why? Because I do believe, yung mga taong that time na yan, tinutulungan sila ng Espiritu. Amen? Sa panahon na hindi nila alam anong prayer, that's why we should pray in tongues. Dapat marunong tayo mag-pray sa tongues. Why? Tingnan mo, Roma 8:26. Basa. Tingnan natin. Roma 8:26. Read. Tingnan niyo po. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Lord, say time, hindi ka makapag-pray ng lengguwaheng Tagalog. Yung prayer mo, higpit. Yung prayer, kaya nga makinig, merong Holy Spirit. That's why marunong tayo dapat manalangin sa wikang makalangit. Amen? Lalo po ba kayo? Sabi niya, merong namamagitan. Kanina, kaya dalawang namamagitan sa atin. Si Jesus, kanina, at ang Banal na Espiritu. Amen? Patingnan natin verse 7 na sinabi dyan. Read, 27. At ano mang? Ay sabihin ng Espiritu Ano sabi? ay alam ng Diyos na Siya'y sumisiyasa sa puso ng mga tao sapagkat sapagkat namamagitan ng Espiritu para sa mga hallelujah. banal kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa panahon na wala kang masambit sa panalangin, huwag kang hindi manalangin. Umupo ka lang at bangitin mo lang, Holy Spirit, hindi ko po alam kung ano yung mag-pray ko. Hindi ko na po alam. May ganyan ba kayo pagkakataon? Parang ako lang yata. You know? Parang titindi nyo, mga prayerful yata kayo talaga. You know? There's a time, ganito po mag-pray. Darating talaga yan. Pero huwag kang mag-alala, naroon ng Holy Spirit. Yung ganito sabi, Holy Spirit, hindi ko po alam kung ano yung pag-pray ko. Ito po yung naramdaman ko. Makinig. May namamagitan para sa iyo. Amen? Maging totoo ka lang at tapat sa Kanya. Amen. Sabi ng Holy Spirit, sa panahon ito, hindi ko na po talaga alam ang aking gagawin. Pasukong na ako, pabigay na ako. Hindi ko na po alam. The Holy Spirit will back up you. Sabi ko, the Holy Spirit will back up you. At mamamanga ka. Makinig, iiyak ka na lang. Alam niyo ba yung bawat iyak, panalangin? Ano kausap? Yung iyak, panalangin. Yung naiyak ka, wala kang masabi? Panalangin po yan. Sa Book of Exodus, narinig ng Diyos na umiyak, nag-groaning ang mga Israelite. Nagpadala ang Lord na magiging through Moses upang sila'y mapalaya. Amen po ba? Tingnan nyo, pakita ko sa inyo na si Jesus ay makinig na mamagitan para sa atin. Tingnan nyo ha, Hebrews chapter 7:25. Basa. Dahil ito, lubusan niya maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanya. Sino ito? Si Jesus. Nabubuhay siya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Makinig. Hanggang ngayon, ang ministry ni Jesus, nakikinig sa panalangin mo. Kaya walang i-release ng Ama kapag hindi ka nag-pray sa pangalan ni Jesus. Kaya nga, para hindi ka malungkot, ma-overcome mo ito, learn to pray. Learn to pray. Pag sinabing pray ako, no, learn to pray. Pag sinabing learn to pray, observe Jesus' pattern prayer. Just the word, learn to pray.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, praise God. Don't worry. Malapit na akong matapos. Mga rason sila lang. Luke 5 verse 16. Read. Luke 5 verse 16. Ano sabi? Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa Manila upang manalangin. Okay. Pastor, ibig sabihin pupunta pa ako sa ilang lugar sa init nito? Makinig. Ano yung ilang na lugar? Sa bahay mo. Yung pila. Kwarto. Manalangin ka. Amen. Why? Because it's like this, a sensitive spirit. Kagaya ng kanina. Ano? Can detect God's whisper, but a familiar heart can sit in glory and feel nothing. Amen po ba? Naginig po ba kayo maiging? Because the moment, makinig, na hindi na tayo sensitive, will become insensitive. Insensitive, makinig, magiging spiritual exhaustion. Magiging exhausted ka. Serving God, makinig, meron ba Irish? Serving God not always mean you are spiritual healthy. Makinig, yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi ibig sabihin, healthy ka spiritual. Sino kung makinig, hindi po siya ganun sa. Hindi po siya totoo. Serving God does not always mean you're spiritual healthy. Why? Tingin. Minsan, nakakadaya dahil sa kakasipagan mo sa ministry, makinig, nadadaya yung wala ka ng palang laman. Hello? This is a difficult but necessary pinapag-uusap. Nakikinig ba kayo mga baby? Amen? I rebuke the spirit of complacency. Because many believers are faithful but tired. Tapat ka naman, pero pagod ka. Sino ito? Tapat ka naman, pero pagod ka. Many believers are faithful but tired. Do you believe in that? Many are still serving. Pero empty, walang laman. Kapag pinuksan ang puso mo, walang laman. Pero nasa-serve ka. Many are still showing up. Amen? Nag-show lagi. But inwardly depleted. Ang depleted sa Tagalog, Irish? Ang depleted sa Tagalog? Depleted. Bumabagsak, bumubulusok. Tama ba? Okay? Because ang Panginoon mismo ay nagbibigay ng palatandaan. Hello, church. Marcos 6:45-46, agad pinasakay Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila'y pinauna niya sa Bethsaida, sa kabilang Ibayos, dalawa. Habang pinauwi naman niya ang mga tao, matapos magpaalam, umakyat sa bundok upang manalangin. Kaya nga sa larangan ng intimacy of the Holy Spirit, mahinog tayo, mag-grow tayo sa teaching ng panalangin. Huwag kayong lalayo. Kung panalangin ang usapan, panalangin ang ngayong tuturo. Amen. Why? Tingin. How's your prayer life? Tingin. You can lead worship. Mga worship team. You can lead worship. Pwede kang tumugtog and pray. You can preach sermon. Pwede kang mag-serve in the ministry. Pwede kang umattend kagaya dito ng prayer meetings. Pwede kang mag-disciple others. Volunteer consistently. Rika. Carry responsibility in church. But and still be spiritually exalted. Why? Why? Because, makinig, napabayaan mong panalangin. Napabayaan mong intimacy with the Holy Spirit. Napabayaan mong intimacy with the Holy Spirit. People who smile publicly, lalo na nung ngayon, parang hindi kayo. Wala akong nakita nag-live group na malungkot. Nag-live group kayo na malungkot kayo? Ay hindi makikinig sa yung tao. You can smile publicly, yet cry privately. Sa loob mo, wala nang laman, hukag na. Tingnan mo kung hindi ka pa umattend ngayon, magpapatuloy ka ng pagkabulusok. Gusto ng Lord pag-uwi nyo. Alam nyo ba ngayon ay Genesis 11 ulit ako?
And Matthew chapter 3 ako ngayon sa umaga, Genesis 11 ako sa gabi. Mamaya kung babasa ulit ako ng Genesis pagka sa umaga, Matthew. Hindi ko po yung pinabayaan. Hindi porket busy ako sa mga mentoring, hindi ko po pinabayaan yan. Why? Pag ang pastor ay nagpabaya, makinig. Makinig kayo, sa akin na muna. Makinig. Lahat ng meron siya ay dadahan mawala. Ganun din sa buhay. Hello. People who smile publicly, yet cry privately. People who pour out into others, nagpo-pour out ka, nagka-counseling ka, nagpapayo ka, nagtuturo ka, Rika, yet Rika, you feel inwardly dry. Alam mo kung ikaw ito, pwede bang umamin ka kay Lord? Ako yun. Ito yung time na walang pagkukunwari. Naglilingkod ka sa kids, Rika, pero deep inside, you feel inwardly dry. Hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya sabi ng Diyos kay Martha, Martha, nababalisa ka. Anong ginawa ni Maria? Umupo at nakinig. Amen. People who remain committed, yet quietly battle fatigue, heaviness and spiritual depression. Church, ako'y namamanig sa inyo. Maging sa mga nanonood, mga kaibigan ko, kapwa pastor, mga taga Mindanao, makinig. Oh, hallelujah. Dapat ang pagiging masipag natin sa jail ministry, sa Bible study, sa kids, is a outcome ng ating panalangin. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Don't worry, 5 minutes na lang, hanggang 9 lang ako. 1 hour and a half lang ako. Kasi, umpisa ako yan no? Activity for God is not always the same as intimacy with God. Paalala sa akin ng Panginoon yan. Sabi ko po, activity for God is not always the same as intimacy with God. Hindi po siya same. Because atin na po, prayer is not a ministry. Wala kang nakita, prayer is a ministry. No, wala. Amen po ba? You can be busy in ministry, yet distant in relationship. Because God never asked us, paano ba yan? To replace His presence with performance. Hindi po ganun. Amen po ba? Just because your hands are busy for God, that does always mean your heart is abiding with God. Maliwanag ba rin ka? Outward service can impress people. Pwede kayo humana. But only inward intimacy sustain His spiritual life. Kung naunawaan yung palakpakan yung Lord. Picturean nyo po, kailangan nyo po yan. It is possible to be active spiritually, yet inwardly weary. Nag-alala ka. Amen? Pero ang ginaganda ngayon, dahil nandito kayo, makinig, napurutan ka kayo ng tinig, naunawaan mo na refresh ka para sa akin yun. Kaya burnout when ministry become performance. Amen? But when revival, nag-ulit na yung Irish. You know? But revival happens when ministry return to His presence. We did not come to impress people. We came to encounter God. Amen? 5 minutes only. Magpapagpag na 9 na. Jesus said, come to me. Pag sinabi come to me, you need to rest in prayer. And who will labor heavy laden, and He will give you rest. Notice, makinig, tignan niyo po, notice that Jesus did not only call sinners. He invited the weary. At sino yung nag-alala dyan? Yung mga disciple. Makinig, sometimes exhaustion is not always from sin. It comes from carrying too much without healthy renewal. Even Jesus told His disciple, after ministry, come away by yourself to desolate place
and rest a while. Mark 6:31. Pakinggan niya ako maigi. Bibilisan ko na ng konti. This is a powerful. This is powerful. Rest, makinig, was not rebellion. Rest was wisdom. Kung kailangan mo magpahinga, magpahinga ka. Amen po ba? Amen? Para hindi ka maging talunan. Do you know that spiritual exhaustion can hide behind faithfulness? Makinig, wala ka na maibigay. Exhausted ka na. Pero gusto mo lang ipakita kay Pastor na faithful ka. Makinig, huwag ganun. Hello? A believer can continue serving. One, can continue praying, continue giving, continue attending, continue leading. But, and still silent, become drained. Hello? Sabi mo si katabi, para sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Diyan na muna. Okay, tumutupad ako sa sinabi na 7 na kasi. Amen po ba? Church, may pagkakataon. Hello? Kaya nga, tingnan niyo po, alin yung, tingnan mo ang advantage ng mentoring. Alin yung hindi basta-basta nadadaya kapag umaattend ng discipleship at mentoring. At yung mga ganito. Naunawaan mo para sa akin yun. Amen po ba? So sa oras na ito, tayo tumayo at tayo mag-pray. Bago tayo dumangon sa inyong reflection agad. Hallelujah. Let's pray. Diyos at bayan, kay